Hello, konnichiwa. Pinuntahan pala namin tong izakaya ni Lolo na talagang genki pa kahit na nawala na ng boses dahil sa sakit na cancer. Kaya naman pumunta tayo dito sa Otsuka Eki kung saan matatagpuan yung izakaya ni Lolo. Shinare nga lang sa akin to ni Kento. Unang kita ko palang sabi ko puntahan na namin agad sa Yasumi dahil gusto namin suportahan si Lolo. Tapos genki pa. Yukatta na. Malapit nga lang to mula sa Eki. Around 6 minutes walk lang. Kaya naman before opening nandito na kami agad at tamang hintay lang dito sa labas hanggang sa magbukas si Lolo. Sobrang natuwa yung puso ko nung nakita ko siya. Bale, nagyoya ko na kami by text message. Since hindi available ang call dahil wala ngang boses si Lolo. Bale, i-check na lang niya yung phone number nung nag-reserve. Ang special ng dating dahil nandito kami sa malaking table. Pero nag-onegay kami na dito na lang sa counter area para makita namin siya. By the way, ang bango nitong oshibori ni Lolo. At ang nakakatuwa pa dito dahil merong English menu. Kaya naman hindi kayo mahihirapang umorder. At ito naman yung Japanese menu nila. At mababasa nyo dito yung note ni Lolo para sa pag-order nyo. After naming umorder, nag-start na siyang i-prepare. And yes, mag-isa nga lang dito ni Lolo. Maya-maya na i-serve na tong dalawang appetizer. Itadakimasu! So, ang una nating titikman itong liver. Sa unang subo ko pa nga lang nagustuhan ko agad at naalala ko nga dito yung Reno liver spread. Etong next naman, nakalimutan ko kung ano yung tawag. Para siyang pickles na may baby fish. Then, jajang! Na-serve na yung sashimi natin. Of course, hindi mawawala to sa izakaya. Ika-sashimi nga pala to sinerve ni Lolo. Nagkaraway siyo. Umorder din pala kami ng tamagoyaki. Kaya kung makikita nyo, nagluluto siya ng itlog ngayon. Tignan nyo naman pagka-serve, ang cute pa ng plating. Of course, basta izakaya, hindi mawawala ang alcohol. Lalo na ang beer ni Kento. So, nakihingi na lang ako para makapagkampay. Cheers para kay Lolo. So, heto na nga, matitikman na natin yung luto niyang tamagoyaki. Isa nga rin to sa paborito kong Japanese dish. Ibang-iba nga to sa way ng pagluto natin ng itlog sa Pinas. At nung naubos na yung mga pagkain, naisipan namin ulit umorder dahil gusto pa namin itry yung mga iba pang food. Tulad na lang netong Anago Kabayaki. Tanoshindero talaga habang pinapanood ko siya. Ang bilis nga lang din na iserve to. Tapos inabot niya nga sa amin to. Umoshiroy nga guys kasi spice pala yung laman neto. So kukunin mo lang to tapos makikita nyo nga may hole. Diyan lalabas yung spice na ilalagay mo dito sa Anago. Sa sobrang excited kumain, nakalimutan ng picturean. Good job, Kento. Natikman ko na kasi to guys dati. Bukod sa unagi, masarap din ang Anago. Isa nga to sa favorite menu ko dito. Kahit nga si Kento nagustuhan niya din. At lalong-lalo na tong tamagoyaki. Kaya umorder pa kami ulit. Basta, ang sarap. Yung tipong pag natikman mo, hahanap-hanapin mo talaga at makukulangan ka. Habang kumakain, tinry ko nga din makipag-usap sa kanya. Arai-san, kiyo no yoyaku watashi tachi dake desu ka? よかったら来ても大丈夫ですか？お願いします。何歳ですか？85 85歳。素晴らしいです。Grabe no, 85 years old na pala si Lolo. At talagang napaka-genki pa. Umorder nga pala kami ng orange para sa final drinks namin. Ang bilis nga din namin nabusog dahil hindi pa kami masyadong gutom. Pero humirit pa ako ng chawamushi. First time ko nga lang makakain ng cold version. Yung nakakain ko lang is yung hot version. Pero alam nyo, bilib talaga ako kay Lolo. Kasi isa siya sa mga inspirasyon natin. Na kahit ganun man yung nangyari sa kanya, hindi yun naging hadlang para magpatuloy sa buhay. Kaya bukod sa inumin at mga pagkain, siya talaga yung main reason kung bakit kami pumunta dito. Masarap na yung food, feel at home pa yung atmosphere. Hindi na nga rin kami masyadong nagtagal. Nagkaikay na rin kami para makapag-jumbi pa siya sa mga non-reserved customer niya. Napagbigyan pa nga ako makapag-video at picture sa kanya. Urashi. Yatta, super happy ng puso ko after neto. Kung may bala kayo mag-izakaya, try nyo dito kay Lolo. So, yun lang. Mata ne!